Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Tuto Mortiliero sa isa na namang vlog. Ako po ay nag-greet sa inyo ng isang magandang araw saan man kayong dako ng mundo. So nandito na naman tayo sa isang vlog. Ang paksa ng ating vlog ng araw na ito ay tungkol sa double standards ng Senado tungkol sa impeachment at sa insertions ng national budget. Mga kaibigan, ang Senado, ang Kongreso sa kabuuan. Congress is composed of the House of Senate, the upper house, and the House of Representatives, the lower house. In totality, these two chambers are called as Congress. Congress has the power of the purse. Ang nagpe-prepare ng national budget ay ang Kongreso, which is composed of the House of Representatives and the House of Senate. Pero mag-o-originate ang national budget sa House. Magsisimula ito by way of the Office of the President na magpe-prepare ng tawag dito, yung mga estimated na mga datos para magiging panggastos sa susunod na taon ng bansa. So magpe-prepare dyan ang Department of Budget Management, bali mga proposals nila, at ang lower house ang mag-accept ng proposals ng Department of Budget and Management, at ito'y kanilang studyuhan for several months bago magiging General Appropriations Act. Ngayon, pagdidibitahan yan sa Kamara de Representante, pagkatapos ipadala yan sa Senado, meron ding proposals ang Senado. Mag-a-add sila, pwede silang kumuha, mag-add ng mga budget proposals din. Pagkatapos niyan, merong tinatawag na Bicameral Conference Committee. Ibig sabihin, mga kapatid, itong mga kongresista at mga senador na member sa Appropriations Committee ay may power. Ay may power talaga na mag-propose kung saan ipapasok yung mga budget, di ba? Strictly speaking, in reality pala, pwede silang mag-insert ng mga hindi importanteng mga proyekto. Di ba? So, ang nangyari ngayon sa nakikita natin, sa obserbasyon natin, may mga insertions na binibigay sa infrastructure projects. Usually, yung dating pork barrel, pinapasok yun sa infrastructure projects. Di ba wala ng pork barrel? Dahil dito sa General Appropriations Act, parang bumalik yung pork barrel na sinabi ng Supreme Court na unconstitutional na. Sabi ng Supreme Court unconstitutional, pero parang bumalik dahil dito sa insertions ng mga senador at mga congressman. Ngayon, may ngayon sa Senado, may expose. Si Senator Ping Lacson may in-expose na sa Senado at parang tutuloy-tuloy na ito into an investigation by way of the Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin,
imbestigahan na ng Senado ang kanyang sarili. Yun ang nangyayari ngayon. Ngayon, it seems like mayroong mga senador dyan na parang dawit sa flood control project na walang nangyari kahit na ipasok yan sa mga insertions ng national budget last year, nang huhugas na ng kamay. At itong mga senador na ito ay dawit. Itong mga senador na ito ay yun ang mga dumipensa kay BP Sara Duterte na hindi matuloy yung impeachment. Kasi natapos na yung articles of impeachment sa lower house, ipinaladala na sa Senado. May sinasabi dyan sa Constitution ng Pilipinas na kapag naipasa na yung articles of impeachment ay kaagad-agad itong ipadala sa Senado at ang trial ay susunod kaagad-agad. Nandyan yan. Ngayon, may mga senador dyan na binablock. Hindi naging patas kahit sila yung judges sana. So, binablock. Noong February 5, nung pinail yung articles of impeachment, ang sabi ng isang senador, yung majority floor leader, hindi daw pwede kasi may break, Senate break. Sabi din nung Senate President, may Senate break. Diba? Ngayon, nung bumalik na ang Senado, ang sabi na naman nila, hindi dapat bigyan ng importansya ang impeachment kasi may mga bagay-bagay na mas importante sa impeachment. Dinelay nila. At the same time, nag-file ng kaso sina Atty. Torion, abogado ni BP Sara Duterte, na saying na unconstitutional yung articles of impeachment kasi violation sa one-year ban rule. So, ibang issue na naman yun. Which I think na hindi naman violation sa one-year ban rule. So, dahil dyan, na nakapasok pa yung petition nila ni Atty. Torion. Kasi dinilay ng mga senador na ito, nasangkot ngayon sa sa fiasco dito sa fiasco dito sa flood control projects na palpak. So kitang-kita natin mga kapatid, dinidipinsahan na nila ang kanilang sarili. Dinidipinsahan na nila ngayon yung mga sangkot ngayon sa flood control fiasco kasi sila yung nag-insert sa national budget. Dinidipinsahan na nila ngayon, hindi daw sila responsable, hindi daw sila gumawa ng kababalaghan sa last national budget. At itong mga tao na ito, ang rason na hindi natuloy ang impeachment ni BP Sara Duterte. So nakikita natin, double standards ang mga tao na ito. Kung saan sila nakakuha ng binibisyo, doon sila. Diba? Ngayon, yung pangalan nila ay nakikita na halungkat na implicated na sila dito sa fiasco na ito, itong flood control project na palpak. Di double standard. Kasi dito sa flood control project, binigyan nila ng pabor yung kanilang mga kaibigang kontratista, di magkakapera sila. Doon din kay Sara Duterte, kasi frontrunner si Sara Duterte sa 2028 election, yung mga uto-utong mga supporter ni Sara Duterte ay siguradong iboboto sila pagka senador. Ganun lang kasimple. Ibig sabihin na over practical na ito mga tao na ito. Wala nang pagmamahal sa bayan. Ang ginawa nila, pagmamahal na lang sa sarili. Pinapayaman nila ang kanilang sarili. Ngayon, frontrunner si Sara Duterte, dahil nagiging utusan sila ni Sara Duterte, most probably mananalo sila sa Senado sa susunod na eleksyon.
Di ba? At the same time, magkakapira sila dito sa flood control project na palpak. Kasi sila naman talaga yung nag-insert ng bilyones na proposal dyan. Kitang-kita natin, no? Malaki yung mga projects para sa Sursugon. O alam natin kung sino taga Sursugon. Dyan sa Bulacan, di ba? So, it seems like double standards itong mga tao na ito. Mabuti lang sila kung nasa kanila yung bola. Pero kung wala nasa kanila ang bola, sasabihin, Paul! Parang ganun. So mga kapatid, magmatsyag tayo. Itong mga tao na to, dapat hindi natin iboto sa susunod na eleksyon. Magmatsyag tayo. Dapat ipinsahan natin ang ating soberenya, ang ating demokrasya. Mahalan natin ang ating sariling bayan. So yan lang po muna ang masasabi ko mga kapatid. Ito po si Tuto Martillero, nagpasasalamat sa mga tumatangkilik sa aking vlog. At ako'y nagsasabing paalam muna, magandang araw, at bye-bye.